Magandang araw sa lahat. Ating ipinakikilala ang Barangay San Jose bilang isang modelo ng solid waste management sa lungsod ng Tagaytay. Briefly, may sakop na 418 hectares ang barangay na may populasyon na humigit kumulang 6,000 as of 2022. Patuloy ang pagtaas ng populasyon ng barangay at dahil na rin sa lokasyon nito, tumataas hanggang 3 beses ang populasyon tuwing weekends dahil sa mga turista. Alamin muna natin sa pamamagitan ng isang video kung paano nagsimula ang Barangay San Jose sa pangunguna ng dating punong barangay Jojit Desengaño, 10 ng kanyang konseho. Alam niyo ba na isang barangay sa lungsod ng Tagaytay ang bumibida pagdating sa pagpapatupad ng Solid Waste Management Program? Bukod kasi sa aktibong inisyatibo ng mga opisyal ng barangay, ay aktibong nakabahagi rin ang bawat miyembro ng komunidad, mapabata man o matanda, tungo sa pagpapanatili ng kalinisan. Taong 2014, nagsimula ng Barangay San Jose ang Barangay Kay Ganda Program bilang tugon sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. I nag-start ng Solid Waste Management Program by the year 2014. I was elected 2013 po, pero nakita namin na yung batas ng RA 9003, that was year 2000 pa. So medyo na-challenge kami during the time kasi napakadami talaga ng basura from our community. So we started out, paano kami makakalapit sa tao at paano nila madaling maunawaan yung implementations ng RA 9003. So nagawa kami with the help of the community also. So nag-coin kami ng isang parang slogan naman with an acronym na Barangay Kay Ganda. So doon, mas madaling maintindihan ng tao na hindi lang ano ba yung segregations, so ano bang gagawin nila. Ang San Jose, ang tanging barangay sa Tagaytay City na may sariling waste processing at material recovery facilities kung saan ang mga recyclable materials tulad ng karton, bote at iba pa ay pinaproseso upang mapakinabangan tulad na lamang ng eco-bako na ito. Ang galing, di ba? Kung sa bangko ay maaari ka makapag-impok ng pera, dito sa San Jose, basura ang iniimpok at bawat basurang may ipon mo ay may katumbas na eco points na maaari mong ipagpalit ng grocery items sa eco store ng barangay. Ayos, di ba? Napatunayan ko rin talaga na pag maayos, pagka maayos at alam din ng tao, may participation yung tao talaga, walang imposible, so hindi kami yung nabubulok at di nabubulok lang, we go beyond, kumbaga, at napatunayan namin talaga may pera sa basura. Isa din sa ipinagmamalaki ng Barangay San Jose ay ang kanilang eco card na siyang ginagamit sa pagkolekta ng mga basura. Bukod sa mga residente, ay aktibo rin kabahagi ng barangay ang mga estudyante sa pagpapatupad ng Barangay Kay Ganda Program. Sa mga paaralan, ang mga basura ay properly segregated din at bawat isang estudyante, tulad na lamang ni Serge, ay maaari din kumita ng eco points na maaari naman nilang ipagpalit ng katumbas na school supplies. Dito po sa amin, ang mga bata ay talagang trained na kung paano ito isasagawa. Alam po nila yung reusable, recyclable, at saka yung sinasabi po nilang panambak, alam din po nila. Alam naman nila na ang ating environment parang medyo nagiging worse na rin. So bilang mga bata, sa kanila ito dapat magsimula na ito ay dapat natin talagang pangalagaan. Naniniwala si Kap Choji ng aktibong pakikibahagi ng pamayanan ang susi sa tagumpay ng kanilang Solid Waste Management Program. Kaya naman, bukod sa wastong paghihiwalay ng basura, ay naglunsad din ito ng mga karagdagang proyekto tulad na lamang ng Eco Community Garden at Eco Livelihood Project. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, responsibilidad din namin yan. Kasi sa basura, pag maayos, definitely, lahat yan magiging maayos. Health, lahat na ng aspeto ng pamumuhay, basta't maayos ang iyong sanitasyon. Sabi nga, sa success ng programa na i-implement mo, kinakailangan kabahagi, kabalikat yung mga members ng community mo. Sa amin, mula bata hanggang matanda, hanggang mga tatay, hanggang mga kababaihan, they're very active po at supportive po doon sa talagang sa aming pinatupad na segregation program. Gaya ng nabanggit, nag-umpisa ang barangay sa pagsasakatuparan ng mga existing ng batas at pagkalap ng mga data sa tulong ng City Government of Tagaytay. Nagsimula tayo or nagkaroon ng adopsyon ng RA 9003 ang Barangay San Jose na siyang unang hakbang tungo sa pagkakasakato para ng layunin ng mga namumuno dito para sa solid waste management.
Nagkaroon din ng pagsasaliksik sa tulong ng City Government of Tagaytay. Ang tinatawag na WACS o Waste Amount and Characterization Survey ay ginawa sa 7 household mula sa ating barangay at inobserbahan sa loob ng 1 linggo. Sa tulong ng WACS, nailathala ang kabuuan at komposisyon ng basura ng barangay at nagkaroon din ng projection ng dami ng magiging basura mula taong 2015 hanggang 2024. Kasunod nito ay ang execution na nahahati sa 2. Una ay ang edukasyon at pagpapalaganap ng impormasyon. Responsibilidad ng barangay ang maayos na pagpapaunawa ng mga initiatives sa lahat ng nasasakupan nito. Mahalagang maunawaan at unti-unting yakapin ng mga tao ang ating proyekto sa lahat ng pamamaraang kaya nating gawin. Nagsimula ito sa isang eco-pulong kung saan nagkaroon ng meeting ang samahan ng lahat ng punong barangay sa Tagaytay ukol sa RA 9003 o Solid Waste Management Act na nagbigay ng agarang utos na ipatupad ito sa lalong madaling panahon sa bawat barangay na nasasakupan ng bawat punong barangay. Bilang pagtugon sa City Solid Waste Management ay agarang pinulong ang sangguniang barangay members tungkol sa pagbuo ng Barangay Solid Waste Management Committee. Isang mahalagang aspeto ang pagbubuo ng specific governing body para sa solid waste management upang matutukan ang mga gawain dito. Upang patuloy na maibaba ang impormasyon, nagkaroon ng Purok Eco Meeting na isang ugnayang pangpurok para sa tamang segregasyon at araw ng kolekta ng basura sa barangay na kung saan ang lahat ng mga kagawad ay nagsagawa ng pagpupulong bawat purok, hinggil sa Republic Act 9003 at sa mga ordinansa ng barangay. Para maipalaganap sa mga kabarangay ang tungkol sa paghihiwalay ng basura, ay nagbigay ng mga flyers sa bawat pamilya. Napapaloob sa mga flyers na ito ang paghihiwalay sa mga nabubulok at di nabubulok na basura, pati ang mga recyclables na basura. Nakapaloob din dito ang oras at araw ng pagtatapon ng mga ito. Nag-imprenta tayo ng eco-pamphlet na madaling nagpapaliwanag sa kung paano ang tamang pagtatapon ng basura at pagkaklasifika sa mga basurang ipinahahakot sa barangay. Pagkatapos suyurin ang mga kabahayan, naglagay din tayo ng mga karatula patungkol sa mga iba pang batas o ordinansa na may kinalaman sa environmental health. Kasama dito ang pagbabawal ng pagsusunog ng basura. Naglagay din tayo ng mga anunsyo o patalastas hinggil sa polisiya tungkol sa pagpapatupad ng no segregation, no collection sa barangay. Kasama na rin dito ang anti-rabies campaign. Namigay din tayo ng eco-kalendaryo na naglalaman ng mga mahalagang proyekto ng barangay sa solid waste management at nutrition. Upang ang mga bata sa komunidad ay maturuan sa murang edad pa lamang, nagkaroon tayo ng tinatawag na Basura Olympics. Isinagawa ito sa paaralang sakop ng barangay, ang San Jose Elementary School, upang ang lahat ng mag-aaral ay magkaroon ng kaalaman sa tamang pagtatapon ng basura. Parte ng pag-execute, pumapangalawa bukod sa edukasyon at info dissemination ay ang pagtatayo ng mga pasilidad upang makatulong sa pagkakaroon ng organisadong pagkolekta ng basura. Kasama rin ito ang pag-adhika ng mga solid waste management vehicles and machinery na pwede rin nating gamitin sa ating barangay. Siyempre, una sa lahat ay nagbuo ng kapasyahan na magtayo ng Material Recovery Facility or MRF mula sa pondo ng barangay. Nagkaroon tayo ng eco-bayanihan para sa MRF upang hindi maging malaki ang gastusin sa pagpapagawa kung saan ang mga staff, maging mga volunteer na mamamayan ay tumulong sa pagbubuo nitong Material Recovery Facility sa barangay. Bilang pagtugon sa RA 9003, nagsumikap din ang barangay na magkaroon ng maliit na panghakot ng basura sa barangay. Layunin nito na ang mga purok na nasa loob ng Barangay San Jose ay mahakutan ng basura upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan sa mga purok
tulad ng purok 156, 158, 157, 162 at 163. Nagpaskil din ng schedule ng pagkolekta ng basura na hanggang ngayon ay ipinatutupad sa bawat purok. Sa kasalukuyan, 2 purok lamang kada araw mula Lunes hanggang Huwebes ang kinokolektahan bago mag-alas 7 ng umaga. Tuwing Biyernes naman ay kinokolekta ang mga naipong recyclable items para maipalit ng eco goods. Nagtalaga rin tayo ng EcoAids na siyang namamahala sa pagkolekta ng basura. Upang masustain ang ating mga programa, hindi sapat na magmula sa ating budget sa barangay ang panggastos lamang. Kaya't mahalagang mayroon din tayong income-generating activities and innovation projects na akma sa lugar na ating nasasakupan. Narito ang mga ilan sa ating mga naisagawa na. Unang-una, ang EcoBook, kung saan bawat tahanan o mag-aaral ay binibigyan ng EcoBook at doon itinatala ang mga recyclable items na kanilang iaabot sa barangay in exchange sa eco goods. Dahil sa reward system concept na ito, nahihikayat ang mga sambahayan at estudyante na panatilihing wasto ang paghihiwalay ng mga basura. Narito ang mga goods na pwedeng i-redeem ng mga may EcoBook mula sa mga sambahayan, pati sa mga estudyante. Lahat ng mga eco goods ay may kaakibat na points. Narito naman ang ilang dokumentasyon ng redemption ng mga mamamayan ng kanilang points mula sa naipong recyclable waste. Ang iba pang mga inobasyon o tinatawag natin na mga eco-bakod at eco-paso ay nakatulong din sa pagtitipid sa materyales na ginagamit sa pagpapaganda ng ating barangay. Pinag-igtingan din ang paghihigpit sa segregation sa pamamagitan ng environmental violation ticketing at eco-sticker na pinamimigay naman sa mga tricycle driver. Isa ring malikhaing proyekto ang Upos Palit Bigas at School Supplies kung saan naiipon ang mga nakakalat na upos ng sigarilyo at naibibigay sa barangay kapalit ng mga gamit na kapaki-pakinabang. Ang ating barangay ay nakipag-partner din sa junk shop at doon natin noon ibinebenta ang mga nakolektang basura. Kasabay nito ay ang pagbabawal ng barangay sa mga magbobote na pumasok sa mga purok upang dagdag tulong na rin sa peace and order ng komunidad. Sa kalagitnaan ng ating pagkukwento, naalala niyo ba kung saan napupunta ang naiipong recyclable materials ng bawat purok? Sa madaling sabi, ang mga naipong recyclable materials ng bawat purok ay siyang ginagamit sa pambili ng mga grocery items para sa EcoBook, eco goods, at ang iba pang halaga ay iniipon naman para makabili pa ng karagdagang sasakyang panghakot ng basura. Also, ang ilan sa mga kinikita natin ay nagagamit ding pondo ng Barangay Nutrition Committee at ng Disaster Risk Reduction Management Committee. Taong 2016 naman nang makapag-adhika tayo muli ng karagdagang panghakot ng basura sa ating barangay. Mula naman sa 20 pesos na voluntaryong kontribusyon sa bawat purok kada buwan ay nakapagbigay ng konting hanap buhay para sa mga purok EcoAid na siyang naghihiwalay ng mga basura ng ating barangay. Nagkaroon din ng MOA sa mga establishments sa loob ng purok kung saan nagbabayad ang mga ito kapalit ng paghakot ng basura ng purok. Kailangan lamang siguraduhin pa ring maayos na nakahiwalay ang mga basura at ang nakakalap na bayad dito ay nagagamit ng purok pampagawa ng kanilang sasakyan at maaari ring gamitin para sa pangangailangan ng mga tao sa lugar na nasasakupan. Madalas nagagamit ito para sa mga gift giving, Christmas parties at iba pa. Mula sa gantimpala ng Regional Environmental Monitoring Board, nakabili ng 8 maliit na sasakyang panghakot ng basura na ginagamit kada purok.
Ito ay pinamamahalaan ng mga purok coordinator. Siyang ginagamit pang kolekta ng mga basura. Narito naman ang ilan sa ating eco-livelihood mula sa recyclable items. Mayroon tayong eco-vase mat gawa sa mga lumang damit, eco-paper flower gawa sa mga lumang papel. Mayroon din tayong eco-bottle vase na pinangungunahan ng paggawa ng mga kababaihan. Mayroon din tayong eco-throw pillow gawa sa balat ng chichirya na pinagtutulungan naman ng samahan ng mga PWT. Mayroon din tayong eco-doormat mula sa mga lumang damit na ginagawa ng mga taga-Purok 156 at mayroon din tayong mga eco-souvenir gawa rin sa mga lumang papel at mga karton. Ang pondong naipon ng barangay sa basura ay nagamit din natin upang matulungang makapagsimula ang ating mga kabarangay ng kanilang small business na kung saan may specific na halagang ipahihiram sa ating kabarangay upang makapagsimula. Narito ang halimbawa ng kasunduan sa pagitan ng barangay at ng business owners na mag-uumpisa ng kanilang kabuhayan. Nagkaroon din tayo ng plastic shredder at bio shredder, pati na rin ang composting machine na inaward din naman sa atin ng monitoring board. Mayroon din tayong gawaan ng biogas mula sa bio waste. Nakapagpundar din tayo ng charcoal briquetting machine na nakakagawa ng charcoal briquettes na mas matagal gamitin at di mausok ani ng mga gumagamit nito. At ang pinakamalaking investment ng ating barangay, ang ating truck panghakot ng basura. Mamaya ay makikita natin ang sample na illustration ng kinikita ng barangay sa basura at sa pagsisikap ng ating samahan sa barangay na ipundar natin ito at unti-unting binayaran ng hulugan. Narito naman ang iba't ibang malikhaing inobasyon. Nagkaroon tayo ng Barangay Eco Community Garden. Nagkaroon din ng pagsisimula ng mga fish pond. Gumamit tayo ng mga lumang damit at luma o sirang gulong bilang lagayan ng ating mga halaman. Narito ang ating eco pantalon. Ibig sabihin, pananim na tatagpuyod laban sa oras ng malnutrisyon. Mayroon din kani-kaniyang Purok Community Garden, pati na rin backyard garden na siya namang binibisita ng mga sangay ng gobyerno at recently ng DepEd Region 4A. Narito rin ang ating unang compost pit at MRS. At syempre, kaugnay din ng Clean and Green Program sa Solid Waste Management at magalak naming ibinabahagi sa inyo ang mga iba't ibang samahang tumutulong sa pagpapatuloy ng kaayusan at kalinisan ng barangay. Narito ang Oplan Kaisa, Kapaligiran Linisin Sama-samang Aayusin, kasama ang mga kabataan at iba't ibang mga membro or mga naninirahan sa barangay. Mayroon tayong specific na cleanup drive din ng mga bata, ng mga senior citizens, ng kababaihan, kaugnay ng 120 Days Dengue Free Challenge, ng ama, Akay ng Mabuting Ama, isang samahan ng mga kalalakihan sa Barangay San Jose, Oplan Linis Creek ng ating BPATS. At kasama rin sa Clean and Green Program ang pagtatanim sa Barangay San Jose ay gumamit tayo ng alternatibong mga lagayan gaya ng nabanggit kanina. At nakikiisa rin tayo sa mga tree planting program ng City Government of Tagaytay pati pa ng ibang sangay ng gobyerno. Siyempre, mahalaga rin na nai-involve ang iba pang mga asosasyon o mga pribadong miyembro ng komunidad. Kasama sa nakikiisa sa atin ang Samahan ng Kababaihan, ang Pastoral Group na grupo na nakatalaga para sa pangangalaga ng espiritual na pangangailangan ng mga naninirahan sa barangay, ang ating mga peer counselors na grupo ng mga nanay na binuo upang sila ang katulong ng mga health workers na mag-counseling sa ibang mga nanay para i-promote ang infant and young child feeding. Mayroon din tayong Sangtularan, ang core group na binubuo ng mga ina sa Purok 160, ang ating mga miyembro ng 4Ps,
samahan ng mga magulang sa Nara Street sa Purok 162, samahan ng mga senior citizen, akay ng mabuting ama. At mayroon din tayong mga eco-kaagapay, kasama dito ang TODA, Olivares College Tagaytay, City College of Tagaytay, Union Bank, Diocese of Imus, at Coca-Cola Foundation. Of course, kailangan din natin ng tamang dokumentasyon ng ating mga proyekto. Importante ring suriin, ipagpatuloy, irebisa o magdagdag ng programa upang tuloy-tuloy ang progresibong pag-unlad ng barangay patungkol sa solid waste management. Narito ang eco-ulat kung saan bawat aktibidad mula council members pababa sa mga staff ay dinodocument at ginagawa ng report tuwing katapusan ng buwan. Parte ng kapasyahan ng sanggunian na sino mang hindi makapag-submit ng kanilang eco-ulat at ay hindi makakakuha ng kanilang honoraria o allowance sa barangay. Mahalaga rin na bawat sentimong kinikita natin ay maliwanag at malinis ang dokumentasyon kung saan ito napupunta at kung magkano ang natitirang balanse kada buwan. Narito ang isang halimbawa sa taong 2022 na mayroon tayong 4 na major establishments na nag-aabot ng bayad sa basura. Makikita rin natin dito ang expenses na ibinabayad sa ating EcoAid, sa ating napundar na collection vehicle, gasoline expenses at maintenance ng ating MRF at garbage collecting vehicle. Makikita rin dito kung ano-anong subcommittees ang napaglalaanan din ng budget mula sa ating basura. Narito naman ang mga pag-uulat ng mga pondong nakalap sa iba pang IGPs. Tayo rin ay nagsusubmit ng Environmental Compliance Audit o ECA sa DILG. Mayroon ding Community Needs Assessment Report na siyang sponsored ng PEMC at ito ay huling na isagawa noong 2021. Mayroon din tayong talaan ng mga sambahayan na nagbigay ng EcoBook for accountability. Mayroon ding talaan ng quarterly garbage collection na siyang binibisita at inaalam din ng ilang sangay na gobyerno tulad ng DENR. Sa pagbabalik tanaw at sa inyong realisasyon, ano ang mga hakbangin upang masigurado ang buhay ang ating adhikain para sa RA 9003 kahit sa pagdaan pa ng maraming taon? Mahalaga ang dokumentasyon, adopsyon ng batas at pag-revisit sa mga proyekto. Mahalaga rin ang awareness and education upang magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan mula puno pababa sa mga mamamayan ng barangay. At huli at napaka-importante, isang matapat at walang takot na pamamahala. Sa kasalukuyan, sa pagpasok ng bagong halal ng mga opisyal, paano namin gagawing sustainable ang programa pang solid waste management? Nais namin ipresenta ang aming hakbangin ng bawat araw ay aming dinadagdagan. Pagpatak ng November to December 2023, ay inumpisahan namin ito sa pagrebisita ng Barangay Solid Waste Management 10-year plan na sinimulan ni Consi Joji Tesengaño. Ito ay upang tingnan ang mga rekomendasyon at mga improvement na maaari pang gawin bukod sa pagpatuloy ng mga existing na programa. Pinulong din ang barangay staff at muli tayong bumaba sa mga purok upang ipaalala ang mga responsibilidad tungkol sa basura at kapaligiran. Pinatawag din ang mga eco-vendors upang maging kaisa sila sa paglilinis sa kapaligiran lalo sa mga pampublikong lugar. Patuloy naman ang pagsasaayos ng bagong barangay community garden at purok garden na tataniman ng samot-saring halamang mapapakinabangan ng nakararami lalo ng mga vulnerable groups ng Barangay Nutrition Committee. Makikita natin na mayroon tayong inaayos na mga barangay community garden at purok garden. Kasunod naman ay pinag-igting ang maayos na koleksyon ng basura. Patuloy din ang pagtitimbang at pag-iikot sa mga establishmento upang i-check kung lahat ay sumusunod sa patakaran. Patuloy din ang cleanup initiative, katuwang ang mga mamamayan ng barangay, bata man o matanda, mga staff, iba-ibang mga asosasyon, kasama dyan ang mga drivers ng TODA,
Nandito rin ang Oplan Linis Creek na patuloy na isinasagawa ng ating magigiting na BPATs. Naggagawa rin tayo ng charcoal briquettes kung saan gagawan din natin ng iba pang inobasyon para mas maganda ang ating byproduct. Patuloy din ang paggamit ng makinarya at pag-eksperimento ng posibleng income-generating projects mula sa mga ito. Kasama rito ang paghahadika ng glass crusher at paggawa ng eco-bricks. At ngayong taong 2024, ang ating barangay ay patuloy na nilalayon ang pag-unlad at pagiging self-sufficient ng ating komunidad. Madali lang tandaan kung saan umiikot ang ating mga proyekto ngayong taon. Madali itong inilalarawan ng salitang sustain, na kung saan ang ibig sabihin, sustainable agriculture, upgrading recycling efforts, supporting community empowerment, teaching environmental awareness, advancing cleanup initiative, innovative farming practices, and nurturing sustainable living. So, paano pa natin ginagawa ito? Una, ay ang sustainable agriculture. Pinapalaganap natin ang masustansyang pagsasaka o pagtatanim ng gulay at prutas na siya namang may kaugnayan sa ating HAPAG program. So, ang ibig sabihin ng HAPAG program ay, sabay-sabay, so makikita natin ang mga pananim. Sunod naman ay upgrading recycling efforts. Ang upgrading recycling efforts ay ang pagsusulong ng mas epektibong pag-recycle ng mga materyales. Kabilang dito ang paggamit ng organic compost pit, pati ng mga swamp fertilizer, gumagawa rin tayo ng eco pathways mula sa mga crushed plastics and glass. So makikita kung paano ang proseso dito sa larawang ito. At tuloy din ang pagsulong ng paggagawa ng eco blocks. Ito naman ay gumagawa ng produktong mas matibay, mas makapal, mas mabigat na hollow blocks na maaari nating ibenta sa mas murang halaga. At hindi natin maumpisahan ito kung hindi tayo nakapagpundar ng hollow block maker at mixer mula sa pag-reallocate ng ating budget sa barangay. Muli, ating balikan sa pamamagitan ng pagpoproseso ng ating mga recyclable items and non-recyclable items. Napapanatili natin ang pagbabawas ng mga basura at pagdagdag ng ating kita o livelihood upang ma-achieve ang ating goal na pagkaroon ng zero waste sa Barangay San Jose. Sunod naman natin ang supporting community empowerment. Dito, ang proyektong ito ay naglalayong magbigay suporta sa iba-ibang sektor ng komunidad. Kasama na dito ang farm-to-table selling, kung saan nakakapagbenta tayo ng mga produkto, ng mga gulay, o kung anumang harvest ng barangay na mabibili ng mga community members natin sa mas murang halaga. Namimigay din tayo sa ating mga vulnerable groups, kasama dito ang ating mga buntis at ang mga nagpapasuso under ng ating Project Punla, at sakop din ito ng Lusog program ng City Nutrition Office. Para naman sa teaching environmental awareness, importante lang dito na tayo ay makapagbigay ng tamang impormasyon, madigest ng tama ng mga tao at makapag-involve ng maraming miyembro ng komunidad. Mayroon tayong IEC materials na ipinopost sa bawat lugar ng barangay. At nagkakaroon din tayo ng mas streamlined na information dissemination sa pamamagitan ng purok group chats. Patuloy pa rin ang capacity development at mga seminars para sa ating mga workers sa barangay. Meron tayong barangayan learning sa City Nutrition Office kung saan pinag-uusapan din ang food sustainability at food security. Mayroon din tayong mga recent na seminar na patungkol naman sa sanitation. At
isa sa pinakamahalagang nagawa natin ay ang pag-involve ng mga kabataan sa ganitong mga inisyatibo. Kasama ang mga barangay SK Kagawad, bawat purok ay nagkaroon ng SK Kagawad Coordinator or SK Coordinator upang maging kaisa sa mga inisyatibo per purok pagdating sa paglilinis at pagre-recycle ng mga gamit. Ngayon naman ay tudako tayo sa advancing cleanup initiatives. Ngayon, ang importante dito ay ang consistency. Kailangan may regular na cleanup drive sa lahat ng sektor, hindi lang sa mga purok, kundi kasama na rin ang iba't ibang mga tao or organisasyon na involved sa ating barangay. Pinangungunahan ito ng TODA Zone 3, tumutulong din ang ating mga 4 peace members, ang ating mga kababaihan at mga kalalakihan, pati ang mga kabataan. Meron din naman tayong innovative farming practices. Patuloy pa rin ang ating experimentation sa Kratky Hydroponics at mayroon na ring proposal ang ating Benro kung paano natin mas mapagyayabong ang proyektong ito. At sa huli, ang Nurturing Sustainable Living. Sa Nurturing Sustainable Living, nilalayo nating itaguyod ang mas sustainableng pamumuhay sa pamamagitan ng pagtatanim, recycling at iba pang prinsipyo ng environmental sustainability. At ang pinakamagandang pamamaraan dito ay ang innovative programs. Kasama ang Eco-Pantalon, mayroon din tayong itatanim na medicinal plants. Ang mga kababaihan naman ay may proyekto sa Herbs and Spices Garden na ilalagay din sa ating Eco-Community Garden. Meron tayong mga sinigang and pakbet plot sa bawat purok. At meron din tayong tinatawag na Project Habong, kung saan tinatawag natin itong hapagkainan para sa abot kaya't masustansyang pagkain para sa lahat. All in all, ito ay sinalin natin sa iisang term o iisang proyekto bilang upgraded way ng sustainable agriculture and food security. Tinatawag natin itong Project Butil. Ito ang Barangay Eco Community Garden 2.0, kung saan ang ibig sabihin ay bawat punla naglalarawan ng pag-asa, usapang kalusugan ay mapanatili sa pamilya, tiyaking masustansya ang mayahain sa lamesa, isang barangay na ang layunin, mapangalagaan ang kalusugan ng bawat isa. Dahil din sa probisyon ng Panginoon ay nagkaroon tayo ng service pang-deliver ng mga tanim. Sa pangkalahatan, ang mga inisyatibong aming ibinanggit ay maaaring isalin sa pagtuturo at pagsasanay sa bawat henerasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa kalikasan, masustansyang pamumuhay, at pagtangkilik sa lokal na agrikultura. Maaaring ipasok sa edukasyon ng kabataan at maging bahagi ng programa ng nutrisyon or solid waste management para sa malusog na miyembro ng komunidad, anuman ang kanilang edad. Sa bandang huli, ang layunin ng Barangay San Jose ay maipagpatuloy ang ating nasimulan na at tumuklas ng iba pang paraan upang mapangalagaan ang ating barangay para sa kasalukuyan at panghinaharap na henerasyon. Higit sa lahat, siguraduhin bawat isa sa ating mga kabarangay ay nakikialam, nakikiisa, at sumusuporta sa aming mga programa. Maaaring anyong pamayanan ay mag-uumpisa pa o nasa unang yugto pa lamang ng pagsasakatuparan ng inyong adhikain patungkol sa solid waste management. Ngunit aming iiwan ang mga katagang. It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. Bilang mga lingkod barangay o bayan, tayo ay maglilingkod, hindi paglilingkuran. Ipagpatuloy ang mabuting nasimulan hanggat ang layunin ay tapat at para sa lahat. Kaya, halina't sabayan ang Barangay San Jose sa paglikha ng mga bagong pahina para maipagpatuloy ang mga adhikain para sa Solid Waste Management Committee. Maraming salamat po.